Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, pubalag po mga kabida, no? Ito hong si Davao 1st District Representative Pulong Duterte, ano? Dito ho sa pino-float po ngayon, ano? Na caretaker government po, ano? Mga kabida, kung saan po ay nakalutang yung pangalan po, ano? Ni businessman Ramon Ang na siyang magiging caretaker, ano? Kung sakali hong magkakaroon po ng caretaker government po, ano, mga kabida. At mapaalis po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? So ito palang senaryo na ito, etsapuera na po, mga kabida, no? Ito hong si Vice President Sara Duterte, ano po? Eto, babasahin ko lang po ito hong reaction po ni Congressman Pulong Duterte, ano? Okay? Sa balita po ng Ampalita ngayon, ano? Congressman Pulong pumalag sa umano'y planong gawing presidente si Ramon Ang, ano, mga kabida. Nagbabala si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte laban sa umano'y military back reset na naglalayong magluklok kay San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang caretaker president, isang ideyang tinawag niyang alarming and outright unconstitutional, ano? Unconstitutional talaga, no? Pag pumasok na po itong militar, i-take over po nilang gobyerno, ano, mga kabida, unconstitutional means na po yun. Kasi wala ho sa saligang batas po yun, ano, mga kabida. Yung ganung uri po ng senaryo, ano po, no? Okay, tuloy po tayo. Ang recent Politico report na si Ramon Ang ay caretaker president daw sa isang military back reset ay nakakabahala at tahasang labag sa konstitusyon, pahayag ni Pulong Duterte. Ayon sa kongresista, kung totoo ang report, malinaw na pagtatangkang manipulahin ng mga malalaking negosyante ang direksyon ng pamahalaan. Kung totoo ito, nakikita natin ang pag-atake ng makapangyarihang negosyante para lang impluensahan, kontrolin at posibleng idirekta ang pinakamataas na antas ng gobyerno. If true, then we are witnessing a full-blown attempt by powerful businessmen to influence, manipulate, and possibly direct the highest levels of government. Ano? Tinawag pa niyang corporate capture of the state at hindi demokratikong proseso. Ibinunyag din ni Pulong na nakatanggap siya ng impormasyon na isang kilalang negosyante ang personal nag-pressure kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para magbitiw. At inaakusahan ding pinupunduhan ang grupo ni AFP Chief Romeo Bronner. Anya, the oligarchs are back and they are even trying to hide it. Giit ng kongresista, hindi negosyo ang Pilipinas na pwedeng i-reset kapag ayaw na nila sa takbo ng pamahalaan. Ipinaalala niya na malinaw sa 1987 Constitution, kung matanggal ang Pangulo, ang Vice Presidente ang dapat pumalit, hindi isang negosyante. The Philippines is not for sale. The presidency is not a corporate seat. Hindi kami natatakot, hindi kami susuko, at hindi namin hahayaang maging laruan ang bansa natin. Inimok rin niya ang uniform personnel na protektahan ang konstitusyon at huwag magpasilaw sa panandaliang yaman. Ayan. Yun yung sinabi po, ano, mga kabida, bilang reaction po ni Congressman Pulong Duterte dun po sa na-float po, ano, na posibleng meron pong caretaker government, ano, which will be backed by the military, ano, mga kabida. At ang itatalaga daw, ano, bilang caretaker, ito hong si San Miguel Corporation President Ramon Ang, ano, mga kabida. Ito kasi yung umiikot daw ngayon, ano, sa business circle. Ito hong posibilidad na magkakaroon po ng caretaker government, ano, upon the resignation or hindi ko alam kung ano pong mangyayari po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida, kung bakit ho magkakaroon po ng caretaker, ano.
Dalawa lang kasi yan eh. Either magbitiw or tanggalin, ano? Ito kung si Pangulong Marcos dito, ano? Mga kabida. Alright? Yun yung senaryo po kung bakit lumabas itong issue po ng caretaker government. Pero I don't know kung tatanggapin ba ito ng taong bayan, ano? Mga kabida. Considering maituturing po itong unconstitutional means, ano? Kasi labag po ito sa saligang batas po, ano? Mga kabida. Okay? Wala ho sa saligang batas na pwede hong i-take over po ng militar, ano? Ang gobyerno kung sakali hong mawala ang Pangulo po ng Pilipinas, ano? Malinaw po sa saligang batas na meron pong law of succession. Ibig sabihin po, pag mag-resign ng president, wala na pong kapasidad na mamamahala ang president, mga kabida, okay? O di kaya matanggal ang president sa pamamagitan po ng impeachment, ano? Automatic po yan, by law of succession, ang vice-presidente po ang papalit. Yun yung malinaw po sa ating saligang batas, ano? Wala hong sinabi po ang saligang batas na pwede hong i-take over po makabida ng militar, ng Armed Forces of the Philippines, ano? Ang gobyerno. Okay, so ito, malinaw po ito na unconstitutional means kung mangyayari man po ito, ano? Mga kabida. Although ito, ano lang po ito eh, lumabas lang po daw ito sa circle po ng mga negosyante, ano? Hindi po talaga nabuo po yun, plano po yun. I don't know kung plano ba yun, whatsoever, ano, mga kabida. Basta yun lang po yung lumabas po sa balita po ng politiko. Okay? Na pinufloat po mga kabida yung posibilidad na magkakaroon po ng caretaker government, ano, at ang itatalaga daw dyan, ito kung si San Miguel President Ramon Ang. Okay? Ramon Ang po, ano, mga kabida. So, I don't know kung ito po ba ay plinano o baka ito po ay backup plan, mga kabida, kung sakali hong mawala ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos by virtue of resignation, ano, mga kabida. Kasi parang lumabas po dito, ayaw ho nila kay Vice President Sara Duterte na mag-assume, ano, sakali hong mag-resign ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? The way yung mga Duterte critics, okay, magsalita po mga kabida patungkol ho sa kanyang assumption, eh parang hindi po nila gusto. Okay? Mayroon nga akong narinig po, ano, na kahit daw kung totoo man po yung sinabi daw ni Senator Amy Marcos, ano, patungkol ho sa kanyang kapatid, ano, na gumagamit ng illegal na droga, okay lang daw yun, mga kabida. Okay? Hayaan na lang daw nating ituloy ni Pangulong Marcos yung kanyang gobyerno hanggang 2028. Basta hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang papalit. Ano? Ano pang na kay Vice President Sara Duterte na inayawan po ng mga tao, ano, mga kabida? Kung tutuusin po, eh, popular po ang Vice Presidente, ano? In fact, sa mga survey nga, ano, patungkol ho sa presidential election po mga kabida, come 2028, frontrunner ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Ibig sabihin po, nagustuhan po siya ng taong bayan. Okay? Yung mga ayaw ho kay Vice Presidente, iilan na po yan sila. Okay? Maingay, may alingas-ngas po, ano, mga kabida. Pero kung tutuusin po, minority lang po yan. Hindi po pwedeng dumidikta ito hong mga taong ito, ano, sa kapalaran po ng Pilipinas. Okay? Kasi minority lang po yan, mga kabida. Tapos sasabihin po nila, ayaw po ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Bakit gagamitin po nila yung taong bayan, ano? Okay? Hindi po. Kasi majority po ng taong bayan po mga kabida, gusto ho si Vice President Sara Duterte as reflected doon ho sa mga surveys. Okay? So, yun po mga kabida, wala hong pwedeng pumigil po kung anong sinabi po ng saligang batas, ano? In case of the vacancy in the presidency po mga kabida, wala hong pwedeng pumalit dyan, kundi ang Vice Presidente. Maliban lang po siguro kung ayaw natin sundin ang saligang batas, ano? Kung meron pong tatahakin po mga kabida, ano, na ibang landas, hindi po ang saligang batas, ano? So kung ganon, wala na po. Wala na pong mangyari ho sa Pilipinas kung magkaganon po, ano, mga kabida. Okay? So sa inyo, mga viewers ko, mga subscribers ko, ano, anong sa palagay ho ninyo, ano?
ito hong pino-float ngayon, ano, na caretaker government. At ang lumabas po na gusto ho nilang ilagay dyan bilang caretaker, ito hong si San Miguel Corporation President Ramon Ang, ano. Payag ba kayo, mga kabida, na magkakaroon po ng military takeover at magkakaroon po ng caretaker government, ano? Okay? Ano sa tingin po ninyo? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.